Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nakatulugan na rin ni Mike ang sama ng loob sa asawa. Ayaw man lang siyang pakinggan ito. Ginawa naman niya ang lahat ng makakabuti sa kanilang relasyon. Sana ay maayos din ang lahat. Ang taimtim na panalangin ng mabuting kabiyak ni Melissa. Bakit nandito ka? Pasinghal na sabi ni Alex sa kausap. Naiinis siya dahil umuwi ang asawa ni Melissa at ngayon biglang sumulpot ang babaeng maaaring sisira sa kanilang relasyon ng kanyang inaagaw na babae. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Alam ko na wala ang girlfriend mo, Alex. Kung sinasalisihan mo ang asawa ng babaeng yon, pues hindi ako papayag na hindi makasalisi sa'yo. Matapang na sagot ni Doris. Ayaw niyang pumayag na basta gano'n na lang ang gagawin ng binata sa kanya. Wala na siyang pakialam sa kanyang mister na nasa abroad. Amanos na sila ng mister niya. Dahil may kalaguyo ito, kaya siya din naman ay may karapatang maghanap ng kalaguyo. Pasok! Mabilis na utos ni Alex kay Doris. Total wala naman si Melissa, ay mas mabuti pang bakbakin niya na lang itong babaeng nasa kanyang harapan. Dito na lang niya ibabaling ang init ng katawan. Total, alam din naman ito na kanya lamang itong parausan. Basta wag lang manggulo sa kanya. Hindi naging maganda ang weekend ni Melissa at Mike. Palaging iniiwasan ng ginang ang kanyang mister. Nanahimik na lang ang inhenyero at binigyan ng space ang kanyang misis. Hindi rin maintindihan ni Melissa ang kanyang sarili. Pakiramdam niya nasisiraan na siya ng bait. Walang kasalanan ang kanyang mister. Pero mas gusto niyang paniwalaan na nagluloko din ito para amanos na sila. Kaya lang nasasaktan din siya pag naisip niya na baka may nangyayari ng kababalaghan sa pagitan nito at sa dalagang kaibigan nito sa Cebu. Bumalik ng Cebu si Mike na baon ay sama ng loob at pag-alala sa nangyayari sa kanila ng mag-asawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil bago sa kanya ang ganitong pakikitungo ng kanyang mahal. Simula nang magkakilala sila at hanggang ikinasal, nahihiwagaan din siya sa kinikilos nito na palaging hindi mapakali at palagi siyang iniiwasan at agad naiinis pag tinatangkahan niyang makipag-usap. Mike, okay ka lang? Narinig ng engineer na sabi ni Lubian kahit naputol siya mula sa malalim na pagmuni-muni. Ha? Okay lang ako. Nagitla niyang sagot. May problema ka ba, Mike? Muling tanong ni Lubian. At nahahalata na may malalim na iniisip ang crush ng kaibigan. Panay pa rin ang tanggi ni Mike hanggang sa napaamin ni Lubian na may tampuhan silang mag-asawa. Hayaan mo na yun, ganun talaga kami mga babae. Suyuin mo lang ang suyuin. Pero bigyan mo muna ng space. Saglit, payo ni Lubian. Kahit sabihin ni Mike na maliit na tampuhan lamang ang namamagitan sa mag-asawa, ay ramdam niya ang bigat ng nararamdaman ng kaibigan. Kahit ngumingiti ito, ay nasisilayan niya pa rin ang pait sa muka. Gusto niyang tulungan si Mike. Gusto niyang kausapin si Melissa. Pero nagdadalawang isip din siya dahil baka makagulo lamang siya lalo. Hanggang nakauwi na ng bahay si Lubian, ay si Mike pa rin ang laman ng kanyang isipan. Although pabor sa kanya na mag-away ang mag-asawa para sa mga pagnanasa niya sa kanyang crush, ay hindi rin naman niya kayang mangagaw. Hindi siya pinalaki ng magulang para maging kabit. Kilala na niya si Mike at alam niyang totoong mabuting tao ito. Pero si Melissa ay hindi niya close dahil minsan lang niya itong nakita at medyo masama pa ang tingin sa kanya. Habang nag-iisip siya, ay bigla siyang nagka-idea. Natatawa siya sa naisip. Feeling niya tuloy, chismoso siya. Araw-araw ay tinitext pa rin at tinatawagan ni Mike ang kanyang misis kahit na wala itong ganang kausap.
Kaya subalit sa kabila ng lahat ay hindi siya sumusuko o inawi man lang si Melissa dahil sa walang katutuwang pagsiselos nito sa kanya. Lihim namang natutuwa si Alex dahil kahit hindi idinitalya ni Melissa ay alam niyang malaki ang pinag-awayan ng mag-asawa. Kaya parang mas lalo pang mapalapit sa kanyang ginang ay todo ang paglalamin niya dito at mas ginalingan pa ang pagbakbak sa babae tuwing magniniig sila. Naapektuhan na rin si Melissa sa nangyayari. Minsan natutulala siya sa trabaho at napapansin na rin ng kanyang mga office mate at mga kaibigan. Kung noong mga nakaraan ay palagi yung nakangiti, ngayon ay palagi itong wala sa sarili. Si Alex lang ang tanging nagpapalibang sa kanya. Pag magkasama sila ay buhay na buhay ang kanilang mga bogli sa isa't isa. Pero pagkatapos na lumabas ang kanilang bogli sa kanilang mga katawan ay nakakaramdam na siya ng pagkabahala. Minsan naisip din niya na hanggang ganito na lang ba sila ni Alex? Wala man silang pwedeng ibang gawin pag magkasama dahil bawal ang kanilang relasyon. Palagi silang nakatabo kaya walang ibang pwedeng gawin kundi magbakbakan, which is gustong gusto nila pareho. At si Mike, ano ba ang nagawa ng kanyang mister sa kanya para gawin niya itong mga bagay na ito? Mahal niya si Mike pero mahal na rin niya si Alex. Gusto na rin niya magkaayos sila ng kanyang mister pero merong bang pumipigil sa kanya. Defense mechanism ang ginagawa ni Melissa upang pagtakpan niya sa kanyang sarili ang guilt na kanyang nararamdaman. Mas pinili nito magalit sa mister na wala namang kasalanan para patuloy na magawa ang paulit-ulit na kataksilan. Ginawa niya ng rason ang kanyang ginagawang pakikiapid. Kalaban din niya ang kanyang sarili dahil alam niyang mali pero para siyang nasa kumunoy na patuloy na lubulubog at parang walang ibang makapitang kundi ang pag-amin sa katotohanan. Pero paano siya kakapit gayong matalim na espada ang katotohanan iyon na pag kanyang kilapitan ay siguradong siya'y masasaktan at masusugatan. Minsan gusto ni Melissa ang tumanggi pag nagyayaya ang nobyo pero wala siyang lakas ang loob na umayaw dahil mabilis siyang nadadarang pag nilambing na siya nito. Halos wala nang kalaswaan na gusto ng nobyo ay nagawa na nila. Pati ang pambaba biik kay Mike habang nagtatalik sila ay malimit na rin nilang ginagawa. Kagaya na lamang sa sala at binabakbakan siya ng nobyo at nakaharap sila sa kanilang wedding picture na painting. At habang nangyayari ang bagay na yon at kung ano-ano pang insulto ang sinasabi nila na kesyo, mas masarap si Alex at mas gusto niya na ito ang bumabakbak sa kanya. Masarap kung masarap ang pag-uusapan pero mabigat sa loob pagkatapos na makaraos ang kanilang inip ng mga katawan. Naging bulag si Melissa sa totoong nangyayari sa kanya dahil tinatakpan niya ang kanyang pagkakamali ng mga rasong baluktot na pinaniniwalaan niyang tama habang walang kamalay-malay ang kanyang mabait at gwapong mister sa pagkakasalang nagaganap sa loob ng kanilang kasal. Si Alex naman ay halos hindi makontento. Hindi sapat na pinakikialaman na niya ang kabiyak ng kaibigan. Binababoy pa niya ito sa kama at gustong pang agawin ng tuluyan. Minsan naisip din ng binata kung bakit hindi pa niya napupuruhan ang nobya. Gayong palagi niya itong pinupunlaan sa kanyang sinapupunan. Mabogli ang lalaki ang binata kaya wala si Melissa ay si Doris naman ang kanyang kalaro sa kama. Palagi din niyang tinatakot si Doris pag ito'y nagbabanta. Naguguluhin sila ni Melissa. Dumaan ang ilang linggo sa buhay nila nang naging routine na kay Melissa ang ginagawa nila ni Alex.
Minsan napansin na rin niya na kahit matagal na silang nagtatalik ng nobyo, ay hindi pa rin siya open sa binata pagdating sa kanyang buhay at mga bagay na nangyayari sa araw-araw. Nakapokus lang kanilang relasyon ni Alex sa kabuglean kumpara kay Mike na nag-uusap sila sa mga nangyayari sa kanilang araw-araw na trabaho, mga pangarap ng plano sa buhay, pati na rin ang bagay na walang nakwenta-kwentang. Biglang na-miss ni Melissa ang closeness nila ng kanyang mister. Ilang linggo na pala niyang binabaliwala si Mike, although araw-araw naman itong nagte-text at kinukusta siya, pero hindi na katulad ng dati. Sandali na lang din silang nag-uusap pag tumatawag ito dahil na rin sa kanya. Pinapakita niya na wala siyang ganang kausap ito, kaya agad itong nagpapaalam. I love you pa rin si Mike, pero agad nitong pinuputol ang tawag at hindi na naghihintay ng response niya. Mas lalo namang sinubsob ni Mike ang sarili sa trabaho upang mapabilis na matapos ang kanilang proyekto. Balak niya magbakasyon ng matagal kasama si Melissa. Gusto niya natin pahintuin sa trabaho ito para makabuo na sila ng anak. Sa tingin niya ay bibi ang kulang sa kanilang mag-asawa para maging maayos na silang muli na mag-asawa. Kung batid lamang sana niya na may binabahay na ang kanyang magandang may bahay, ay baka masiraan siya ng ulo. Si Doris naman ay nauubusan na ng pasensya sa nangyayari sa kanila ni Alex. Gusto na niyang makuha at masulo ang binata. Naging agresibo na rin ito at parang hindi na tumatalab ang pananakot ni Alex sa kanya. Hindi siya magiging talunan. Ang nasa isip ng ginang, gagawa siya ng paraan para maghiwalay ang magkasintahan. Lahat ng nangyayari sa kanilang buhay at isipan ay apektado ng dahil sa sikretong relasyon ni Alex at Melissa na siyang ugat ng mga susunod na mangyayari. Lumalaban ang konsensya ni Melissa. Lumalaban din si Alex para maagaw ang kasintahan mula sa mister nito. Hindi rin magpapatalo si Doris na makuha ng lubusan si Alex. Si Mike walang kaalam-alam na may ginagawang milagro ang kanyang kabiyak at wala din siyang kamalay-malay na umiibig na pala sa kanya ang magandang si Lubian. Si Lubian gustong ilaban ang pag-ibig kay Mike, pero mas pinili ang tama at inililihim na lang ang nararamdaman nito. Pero hanggang kailan? Pag-ibig, tama o mali man ang piliin, ay may kibat na responsibilidad. Hindi naging maganda ang weekend ni Melissa at Mike. Palaging iniiwasan ng ginang ang kanyang mister. Nanahimik na lang ang inhinyero at binigyan ng space ang kanyang misis. Hindi rin maintindihan ni Melissa ang kanyang sarili. Pakiramdam niya, nasisiraan na siya ng bait. Walang kasalanan ang kanyang mister. Pero mas gusto niyang paniwalaan na nagluloko din ito para amanos na sila. Kaya lang, nasasaktan din siya pag naisip niya na baka may nangyayari ng kababalaghan sa pagitan nito at sa dalagang kaibigan nito sa Cebu. Bumalik ng Cebu si Mike na baon ay sama ng loob at pag-alala sa nangyayari sa kanila ng mag-asawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil bago sa kanya ang ganitong pakikitungo ng kanyang mahal. Mahirap ang pinagdadaanan ni Mike sa mga susunod na araw. Hindi niya maunawaan ang gusto ng kanyang kabiyak. Sinuwi na niya nang sinuyo ang mahal na asawa, pero nanatili pa rin malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Ngayon lamang niya naranasang magselos si Melissa ng matindi sa ibang babae, pero ligid sa kanyang kaalaman, ang pagtataksil ng misis ang totoo at malalim na dahilan ng panlalamig ni Melissa sa kanya. Nahahabag naman si Lubian sa crush na engineer. Ramdam niya ang lungkot ng Ginoo at alam din niya na may hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa kung may magagawa lamang siya para sa kaibigan. Samantala ay mas naging demanding naman si Doris kay Alex. Ngayon pa na nakuha na ng binata ang lahat ng mga lungga sa kanyang katawan na pwedeng paglagakan ng mga likido ng binata.
Kung kailan naman wala ng gana ang ginang sa kanyang mister na nasa abroad, ay saka naman naging malambing ang mister nito sa kanya. Katunayan ay pinadalhan na siya ng bulaklak kamakailan lamang. Pero huli na ang lahat, sambit ni Doris sa kanyang sarili. Iwalayan mo na kasi ang babae yun. Kaya ko namang ibigay sa iyo ang iyong pangangailangan. Sambit ni Doris kay Alex. Katatapos lamang nilang magtalik ng mga oras na yun. Hanggang kailan mo ba maiintindihan na mahal ko si Melissa? Tugon naman ng binata sa kaniig. Handa na akong iwanan ang babae kong asawa. Kaya bang gawin ni Melissa yon? Hanggang kailan ka magpapakatanga para sa babae yun? Galit na sumbat ni Doris sa binata. Hanggang nandyan siya at mahal niya ako. Mataas na buses ni Alex. Wari ay nakukulitan na siya sa babaeng kanyang para usan pag wala ang nobya. Iyak na lamang ang tanging tugon ni Doris. Pero sa isip niya ay gagawa siya ng hakbang para magkasira sina Melissa at Alex. Naguguluhan naman si Melissa sa nararamdaman niyan. Pagkasama niyang kanyang mister ay namimiss niya si Alex at lalo na ang init na kanilang pinagsasaluhan. At the same time ay naawa naman siya sa kanyang mister na kanyang pinapahirapan. Nakikita niya ang effort ng kanyang kabiyak. Napaamuhin siya pero mas pinilit niyan maging manhid para pagtakpan ang kanyang guilt na nararamdaman. Pag si Alex naman ang kanyang kapilin, ang mister naman ang kanyang naisip. At nag-aalala siya na baka manlamig na rin si Mike sa kanya dahil sa kanyang pakikitungo dito. Handa na ba siya sa oras na iwanan niya ang kanyang mabait at gwapong mister? Liligaya kaya siya sa piling ni Alex? Sino kaya ang mas mahal niya sa dalawa? Mga katanungang palaging pumapasok sa isipan ni Melissa. Pero alam niya ang sagot sa huling tanong. Mas mahal niya pa rin si Mike, ang mister niya, ang buhay niya. Pero kailangan pa niya si Alex. Ma'am, positive po, sabi ng lalaki habang inaabot kay Lubian ang isang Manila paper envelope. Biglang namutla ang dalaga sinabi ng lalaking kausap. Ayaw sanang mangialam ng dalaga sa buhay ng kaibigan. Pero dahil mahal niya ito, ay napilitan siyang paimbestigahan ang asawa nito. Lalo pang sumama ang pakiramdam ng dalaga nang makita ang mga larawan ng isang lalaki kasama ang misis ni Mike. Merong pasakayang babae sa isang tricycle. Meron ding nasa harap ng gate ang dalawa at magkahawak ang kamay at ang pinakamatindi ay ang paghahalikan ng dalawa sa harap ng isang bahay na may mga yerong gate at pader. Shock ang naging reaksyon ng dalaga sa mga ebidensyang larawan na nasaksihan. Nanginginig ang mga kamay nitong inilapag sa kanyang lamesa ang mga hawak na picture ng mga taksil. Hindi alam ni Lubian kung ano ang gagawin sa kanyang nalalaman. Naisip niya na sana ay hindi na lang siya kumuha ng detective para manmanan si Melissa. Habag na habag naman ang dalaga sa kanyang iniibig na kaibigan. Ano na lamang ang mangyayari kay Mike pag nalaman nito ang kataksilan ng kabayak at si Lubian pa mismo ang maghahatid ng masamang balita. Nalilito ang puso at isipan ng dalaga. Dapat ba siyang maging masaya? Dahil siguradong magkakaroon na siya ng pagkakataon na mapasa kanya si Mike. Kaya ba niya makitang masaktan ang kaibigan? Ano naman kaya ang gagawin ni Mike pag nalaman nito ang pangangalo niya ng kanyang may bahay? Biglang naalala ni Lubian ang ginawang pagpapamatay ng isang tauhan ni Mike nang lamang pinagtataksilan ng misis nito. Oh my God, no! Biglang nabulalas na magandang dalaga sa sarili. Ngayon ay mas lalo na siyang nalito kung ano ang nararapat na gawin. Hindi alam ni Lubian na kusa na palang tumulo ang kanyang mga luha habang nabag siya sa inhinyerong lihim na iniibig. Hindi makatulog si Lubian dahil sa magdamag na pag-iisip. Ngayon at kailan pa man ay kailangan siya ng kaibigan.
magiging maayos din ang lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.